And 'di ba, sabi natin na nasa cafe, baka yung eksena nila is nasa cafe tapos, aabutan ni David ng, tsaa or, coffee or tea, 'di ba? Which is nangyari, binigyan ng tsaa. 'Di ba? Alam niyo 'yun? Kaya mas nakakakilig kasi nangyari siya, 'di ba? Nangyari. Lahat ng ano natin, lahat ng, ilusyon natin, 'di ba, napunta sa reality. 'Di ba? Oh, saan kayo ro'n, 'di ba? Kaya ang sarap, ang sarap mag-i-imagine, 'di ba? Oh, kasi 'di ba, pagka nag-i-imagine tayo, 'di ba parang nagkakatotoo lahat, parang naririnig tayo ng mga ano, ng mga creatives, 'di ba? Oh, feeling ko nga nahanap na ni David tamang tao, napakakasalan niya. Sabi niya sa interview, magpapakasal siya sa tamang tao. Correct, 'di ba? Oo. Hi madam, late na po ba sa live niyo? Ma'am Lizelle, okey lang po, 1 hour pa lang po tayo. Galing mo dun mamang. Oo, very sila yon diba po? Oo, way back, MCAI, ayan. MSKN, TKL, oo, 'di ba? Tama ka mamang, oo, sa ating ilusyon, 'di ba? Nag-ilusyon tayo, oo, alam natin, ilusyon lang natin 'yun, pero 'di ba nung nangyari nagkatotoo, 'di ba? Nagkatotoo, sobrang ay kung ano yung kilig natin sa isipan lang natin, nakita natin sa 'di ba, totoong eksena ng BE. Gaano ka ano 'yun, yung pagtama ng mga mata tapos yung ngingiti, pasasayahin niya si Barang, 'di ba? Dahil malungkot nga, oh. Nangyari talaga, eh, yun talaga yun, eh. Kaya kinikilig ako, 'di ba? Kaya nakakakilig kasi yun, eh. Yun na yun yung eksenang binigay natin. 'Di ba kasama kayo diyan sa comment section nung nagdidelirio tayo sa eksena, nagdidelirio talaga. Aray ko, 'di ba? 'Di pa rin ako maka-move on dun sa ngitian, titigan kasi napangiti niya si Norin, 'di ba, imagine. Oo. Parang magkuya sila ni Hill, kaya nga. Baka doon, sinagot ni BBC Donato. Kahit ilusyon natin, 'di ba, nagkatotoo nga. Kaya nga 'di ba, Ma'am Ana Caridad Uzon, ang dami nating eksena nun, 'di ba? Hmm, pero tingnan mo, 'di ba, natuloy, oh. Tapos, flop 'yan kasi may, ibang karisma si Barbie. Sa lahat ng i-partner sa kanya, nadadala sa acting skills niya. Correct, Ma'am Glenda, I totally agree with you. Ayan. Ma'am Pickles, totoo po 'yan. Alam ko po ang nararamdaman niyo. Nakaka-relate po ako sa inyo. Sabi ni Miss Athena, ayan. Siguro nasilip mo ang script, mamang, hehe, tumama ka talaga. May idea lang talaga ako, may idea lang ako. Kasi nung, sorry, nabasa, nung naano ko na, tawag dito, napansin ko yung istorya, yun dun ako nagkaroon ng, imagination, Wala tayong nabasa, sorry. Ayan. Mamang nag-send ako ng 500 sa GCash niyo po. Ay, salamat po, Ma'am Itsumo Anatawa. Thank you so much for another blessings. Ayan, salamat sa pa-GCash palipad mo. Hep, hep! Hooray! Thank you so much, Ma'am Itsumo Anatawa. Oo, ayan. Salamat po. Hahabong nadulas. Kumaingay. Oo. Iba talaga ang magic ng Barda. Hindi, wala naman tayong nabasa. Ano lang, parang yung I mean na ano ko, nabasa ko yung eksena. Yun, nabasa ko sa ano, sa VU yung palabas gano'n. Parang nag-overthink na ako kung ano na mangyayari. Si Ma'am Melanie naman, oo. Hayaan mo na yun, 'di ba? O nabasa ko yung ano, yung mangyayari, parang gano'n. Yung nabasa ko sa, the way tumatakbo yung istorya, nababasa ko kung saan siya papunta, parang gano'n. Ma'am Maria Amelia, lagi mo na lang ay ang bukang bibig.
Oo, si A. Di ka po ba naka-move on kay A? Sino ba? Sino po ba? Oo. Si Ma'am, Maria Amelia Hopia. Wala pa ba si ano, pangalan nito? Wala pa si pangalan nito, si Sergeant at Arms, wala pa ba? Oh, shout out po, Oo, naku baka mahopya tayo. Hmm. Ma'am JC Beltran, shout out, good morning. Oo. Nag-aaway na naman sila dito. Sino? Sino? Oo, tulog pa si Sergeant at Arms. Oo nga. Ayan. Kaya nga hindi ko na binasa, hayaan nyo na. Ang ganda-ganda ng minimesmerize natin dito. Hindi ko binabasa. Pagka tungkol sa mga basher, tungkol sa mga negative, hindi ko siya babasahin. Ang sarap kaya ng positive lang. Sarap kaya ng kinikilig ka lang. 'Di ba? Hinay-hinay baka may silent basher, sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Calling embracing changes, pasok. Sabi ni Ma'am JC Beltra, Madam Pickles, mukhang sila ang endgame, sabihin ako. Yan na naman yung ano natin, kuro-kuro natin nung sana nga mangyari yan. Di ba yun si sasamahan ni David sa sasamahan ni Javier, si Norin, dadali niya sa tuktok ng bundok at dun isisigaw lahat. Di ba? Yung mga ganong eksena. Di ba? Tapos kakamustahin siya ni sarap ba sa pakiramdam? Ganun. Di ba? Tapos magtatamaan yung nila. Tapos magpapasalamat si Norin kay 'di ba? Salamat tapos naku, may pagyakap ang ending, di ba? Diyos ko, may yakapan sa tuktok ng tralala, di ba? Di ba? May yakapan sa tuktok ng tralala. Malay nyo, magkatotoo na naman. Sige lang, sige lang. Ba may nanonood dyan. May shout out, Vio. Nandito kami, Oy, direct. Nandito kami, shout out sa inyo. Baka nag-hiking na, hindi natin alam, Baka nag-hiking na kaya mafag, di ba? Baka sa Tagaytay. Baka sa Tagaytay kinunan yung eksena, malay nyo, di ba? Malay nyo doon sa di ba? Ay nako, let's pray po na matuloy ang Winter Sonata. Sabi ni Ma'am Itzo Moana Tawa, yes, pag-pray natin. Baka sa Tagaytay huling eksena ni Norin at Javier. Kaya siguro sinabi ni Ayan, direct bekenemen po. Oo nga, di ba? Direct. Ikaw naman. Oo, malakas naman kami sa iyo. Baka naman. Di ba? May binanggit nga si David sa interview. May movie siya pero di naman niya sinabi ni David kung sino partner. Jim Panot, nag-ilusyon naman Jillian agad partner. Dapat po, di nyo na pinapanood, Jim. May stress. Mamang, walang BE kagabi. Dapat kagabi yung last part ni Javier. Nakakakilig pa rin kasi hindi sumama si Javier kasi may naiwan daw siya na tao at sino rin yun. Sabi ni Ma'am Maria Ursula. Sana sila yung endgame ng BE, Diyos ko. Napakasaya natin. Di ba? Iyak yung mga basher. Umiyak sila, di ba? Naiinis sila. Kaya nga, 'di ba Mang Grace, ayaw sabihin ng Glam Team kahapon, yon kung sila ang endgame, panoorin na lang daw ang final episode. Sabi ni Ma'am Grace Decena. Malay nyo naman, 'di ba? Kaya nga tinatanong din ng mga fanay noon kahapon daw kung ano ba yung ano ba yung tawag dito, Tagaytay. Oo. Ngumiti lang si Janra sa si Tony raw. Tony Aviles, 'di ba?
Akala ko po kagabi yung finale, oo, nagpa-member talaga ako dahil sa Barda. Sabi ni Ma'am Angeline, ayan, iyak basher sabi ni Ma'am Melanie. Kaya nga 'di ba Ma'am Melanie, iiyak talaga sila ng bonggang-bongga diyan, 'di ba? Ayan. Ay Ma'am Itzo Moa natawa, andito na po, ayan na, late nag-appear. Ayan, thank you po. Ayan, Ma'am, Itzo Moa natawa, thank you so much. Mm. Ayan, mamang ano isplok mo este bulong pala. Ayun nga, wala naman tayong totally bulong, pero may nagbulong sa akin. Na kilig daw sila kahapon. Kasi nga, oo, na meron daw nag-lunch together kasama ang glam team. Oh, 'di ba? Sino 'yon? Oo. Kaya masaya, kinikilig daw sila. O binulong lang din sa akin, oo. Alam niyo naman 'pag ako may bulong ako, ibubulong ko sa inyo. 'Pag kayo may bulong sa akin, ibulong niyo rin, 'di ba? Bulungan lang tayo rito. Parang sila lang 'yan, parang si David at si Barbie lang 'yan, mahilig sa bulungan, 'di ba? Sana 'di na lang ako, nagka-cancer para yung mga panggamot ko, i-produce ko sa movie ng Barda. Naku, Ma'am Itsu mo nga natawa, ayan, palakas ka po. Okay, hayaan mo Ma'am Itsu mo natawa. Pag-pray-pray ka po namin and ipagdadasal ko po kayo palagi. Opo. Pagdasal po natin na ano, 'di ba? Lumaban, bumangon. Kaya bawal kayong ma-stress, Ma'am Itsu mo natawa. Dito lang kayo sa masasaya, 'di ba? Huwag niyo nang stressin yung sarili niyo. Mm. Ayan, thank you po, ayan. Oo, hayaan niyo Ma'am, Itsu mo natawa, ipagpre-pray namin kayo. Ayan, pag-pray po natin lahat po ng may mga pinagdadaanan ng mga Barda supporter, yung mga, may cancer, nagda-dialysis, mataas ang presyon, yung mga tawag dito, mga may sakit sa puso, yung mga, tawag dito, yung mga yung parang na ano, yung anong tawag doon? Yung semi-stroke, yung medyo, semi-stroke, yung medyo na stroke lang, na nagte-therapy. Ayan, so pagdasal po natin sila. Dahil marami pong mga Barda supporters na may pinagdadaanan talaga at nagiging happy pill lang nila is Barda, 'di ba? So wag na natin pagdamot sa kanila yung kasiyahan nila, 'di ba? Oo, mild stroke ayun, sorry, semi-stroke tuloy. Mild stroke, 'di ba? Kaya nga. Bundok daw sila tapos intimate moment, oo, sabog ang Sokmed sa Barda Nation. Sabi ni Ma'am Glenda, kaya nga 'di ba? So, yung intimate, 'di ba? Malay nyo ano na nila yon, 'di ba? Yun sa McDo, malay nyo ano na nila yon. Isang hint na nila yon, 'di ba? Yung intimate sa 'di ba, sa Tagaytay at 'di ba, malay nyo, hint na nila yon. Ma'am Itzo mo natawa, i-pray ka namin araw-araw. Yes, pag-pray po natin, no, lahat po ng tao na may pinagdadaanan ngayon, 'di ba? Ito yung nagugustuhan ko dito sa totoo lang mga kabarda. Ito yung nagugustuhan ko dito na, ayan Ma'am, Jesus Heal the World, shout out po. Yung mga positive vibes ninyo at yung caring nyo sa isa't isa, yung mga prayers na binibigay nyo sa isa't isa natin, 'di ba? At sobrang yun, sobrang nakakatuwa, no, nakakatuwa na para kayong isang pamilya, para tayong isang pamilya rito na 'di ba may pakialam sa kumbaga sa isa't isa na pagdadasal, 'di ba?
yung pinapalakas yung loob ng bawat isa. Alam niyo yun, suportahan. Kaya, 'di ba? Kaya I salute you all. Get well soon po, Ma'am Itsumo Ana Tawa. Ayan, Barda Soko, akyat sa bundok, trala. Na akyat na sa bundok ng tralala. O, ayan ang mga Barda Soko natin diyan. Oh, good healing with you, Ma'am Itsumo. God bless po. Prayer is the best medicine. Yes, oo. At praying for your healing, they will be done. In Jesus' almighty name. Amen. Amen. Sabi ni Ma'am Annabel, Ma'am Michael, may exclusive subdivision po kasi sa Tagaytay na pang-alta lang. Oo, talagang overlooking, taal at sobrang private. Malamang dun sila. Yung tanaw mo yung ano, taal, 'di ba? Wait lang po, may natawag. Wait lang. Wait lang po, may natawag ulit. May natawag, wait. Nandito na, nandito na. Yes, mami, nandito na. Ember, hi ka daw kay mami. Hi ka daw. Say hi to mami. Hi, mami. Oh, ayan. Ayan, shoutout po sa lahat. Madam Pickles, kailan ulit gagawa ang Barda na movie? Miss na namin sila. Ma'am Nati, ayan. Soon. Ayan, soon po. No. Abangan natin. Okay? Huwag po kayong papaniwala doon sa mga nagsasabing buwag na ang barda. Wala nang bardang makikita. Hayaan nyo lang po sila. Hanggat artista sila may barda. Tandaan nyo po yan. Hanggat artista sila may barda. May barda kayong mapapanood. Good morning, Mamang Pickles. Ayan. Mama Rivic, ayan, shout out po. Yes, yes. Klein.
Ayan, 221 million viewers. Shoutout po. Good morning, Madam Pickles. Ayan, nabanggit po ba, alin, nang nakakita kung saan nag-lunch ang Barda. Saka nag-aantay po talaga si David pa uwi. Ayan. Ayan, hindi po nasabi kung saan, pero ayun nga, ang usapan nila doon kahapon ay noon, nakita nga raw po nila na umalis yung dalawa. At ang sabi nga raw sa kanila, para magla-lunch daw. Hanggang andito tayo mga fans. Hindi mawawala ang Barda. Kaya fight for Barda. Tagaytay, oo. Sikat na talaga, mamang. Pinasikat ka ng mga basher mo. Kaya nga, Ma'am JC Beltran, di ba? Malaki rin ang pasasalamat natin sa mga basher. Di ba? Kasi sila ang dahilan kung bakit sumisikat tayo. May tumawag lang daw po muna. Yes po. Mamang sila ending kasi busted na si Sam dyan sa BE. Friends lang sila di ba? Ni Norin. Pinrenzone si ano. Tapos biglang pasok ni Javier. Yung pala yun. Kaya pala pinilit mag-guess, di ba? Kaya pinilit mag-guess ng Ginoo. Yung pala ang usapan, di ba? Taray. Sana all may usapan. Di ba? Sana all may usapan. Kayo naman, nag-uusap pala Madam, ilang episode kaya si David sa BE? Nakadepende yan sa BE kung paano nila hahati-hatiin. Tapos ending ng BE, may kissing scene sila Javier and Norin. Grabe si Ma'am Itzo mo, tawa ko. Positibo. Why not? Coconut, di ba? Ma'am Itzo mo. I love it. Lahat tayo magugustuhan yan for sure, di ba? Walang hindi magkakagusto na mangyari yan. Kaya pa-excite itong ending ng BE sa nalalapit na pagtatapos. The final week. Okay? Abangan. Kaya sobrang kilig. Anong chika ni Barda in private kagabi? Di ko naabutan live na. Wait lang po Hindi ko rin naabutan Tapos may sequel ang BE at si Javier and Norin, continuation ng love story. Diba? Pwede, no? Ma'am Maria Teresa Silva, malay nyo, sabi ko nga, malay nyo maisipan ng GMA, diba? Ang balita ko talagang tumabo sa takilya yung appearance ni David Licauco dito sa BE. Grabe taas ng ratings. Grabe. Grabe din yung views sa BU. Diba? Ang daming paulit-ulit na nanonood. Ganyang kalakas ang Barda. Why not Coconut, diba? Grabe raw. Grabe ang impact. Kaya may posibilidad, na pag is ituloy ng BU yan. Sa susunod na, baka may part 2 yan, di ba? Malay nyo naman, baka may part 2 at niluluto na yung part 2 or napag-usapan na yung continuation. Malay nyo next year, di ba? Ituloy yung continuation niya. Pag may to be continue yan, pagbitin tayo, meaning to say may kasunod yan. Pagbitin ng istorya niya, pagka hindi malinaw yung katapusan or yung ending, feeling ko, susundan ng ng GMA at ng VU. Ma'am Cheryl Prado,
Nai-blind item ko na po yung movie nila last month pa po. Baka wala kayo nun, Ma'am Cheryl. Nai-blind item ko po yan. Yung sabi kong meron nga silang serye na matutuloy, tapos pinupush, tapos parang nagre-request pa nga ng movie. Okay? So, hindi pa man siya nababalita, na-explore na po natin dito sa live yan. Hindi pa lumalabas yung talakayan na yan, na-explore na natin yan. Mm-mm. Yes po. At soon to be, kasi talagang nagdadasal din sila ng movie with David. Mm-mm. Kasi titignan pa yung impact. Titignan pa po yung impact niya. Niluluto pa lang naman po yan. Kasi yung time na yung bulungan pa lang talaga. Until now, bulungan pa rin naman eh. Mm-mm. Pero malalaman natin yan by next year. Okay? Kung hindi masasagasaan ang schedule ng Barda, 'di ba? Kasi top priority pa rin ang ang Barda this coming year. Kaya mag-abang-abang kayo, 'di ba? Ito na naman tayo, 'di ba? Tapos cancel na naman. Hopefully big hit ang pagbabalik ng Barda. Sabi nga isang kanta, we learn to be strong. Maybe hard but well, do it. Alam nyo yung may ingay sa SOCMED, yung mga may ingay na kono supporter, okay? Hindi naman po talaga sumusuport sa Barda yun. Yung kono ay supporter, hindi naman po talaga sumusuport sa Barda yun. Hindi mo nga sila makita sa mga events, hindi mo nga sila makita sa mga diba? Sa mga movie, hindi nga sila nanonood ng movie, diba? So, yung mga kono-kono na yan, na mga supporter, yung usually may ingay, wala yan. Tignan nyo nga yung tignan nyo yung JM Piang, diba? JM Piang, ang ingay-ingay sa social media, grabe mang bash, kunwari supporter sila, diba? Pero pag may mga event, ang JM Piang, nganga, diba? Wala, diba? Talo pa sila ng tawag dito, Dasbia, diba? Dasbia, every event, naandyan ang supporter ng Dasbia, diba? Di tanggap ng Barda fans pag iba partner ni David, sabi ni Marlene Sorio. Mga dilawan, sabi ni Mamela ni Merced. Tanong ko lang po, matagal pa ba magpasok si David sa BE Empire? God bless po. Nakapasok na po Ma'am Marivic Hamilano, nakapasok na po sa BE. Di pa ba nilabas sa GMA? Kasi una ang VU bago GMA. So abangan nyo po sa GMA, nakapasok na po sa VU. Late ang kasi, mauuna muna i-release sa VU bago ang GMA. Pero sa GMA wala pa. Abang-abangan nyo po. Nako. Papalo sa takilya yan. Diba? Balita ko nga, grabe ratings ng BE. Diba? Lalo na tong pagpasok ni David. Diba? Grabe sa ratings ang BE sa VU. Laki ng views. Diba? Ayan, 12 episode ang layo ng VU sa GMA TV. Kababayan ko si Jim, sikat lang sila si JM, sikat lang sila sa Quezon, but mahina sa promotion, sabi ni Ma'am Trini Laureles. Saka hindi siya ganun pinag-uusapan dahil nga nasira rin
Nasira rin actually kaya hindi sinuportahan ng showbiz industry si Fiang. Kasi nga, oh, walang respeto sa mga datihang artista. Hindi siya marunong rumespeto sa mga dating artista. Siyempre rumespeto pa rin tayo sa mga real OG, 'di ba? Yung mga totoong OG ng showbiz industry, 'di ba? Yung mga batikan, 'di ba? Grabe ang ano diyan, grabe ang what do you call this? Grabe ang recognition diyan ng showbiz industry tapos ikaw na baguhan, babastusin mo yung mga ano, 'di ba? Pangit. Yes, tama po. Mm. 'Di ba? So, abangan natin, yung mga magaganap. Ma'am Romy Lynn, ayan, shoutout po, ano 'to, hello, ayan, emoji. Okey, akala ko kung ano. Ayan, shoutout Ma'am Romy Lynn, good morning. Ayan, mag-download po kayo ng apps ng Viu, wala naman bayad. Yes, oh, hi po Ma'am Romy Lynn, andiyan, Ma'am Romy Lynn is in the house. Ayan, Ma'am Romy Lynn, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Ayan. Wait lang po, titingin tayo ng update. Wait lang, tignan ko lang yung messenger ko. Double check ko lang, Uy, sa mga nag-aano po, nagme-message sa akin, sorry po, kung hindi ako nakakapag-reply ng sunod-sunod kasi grabe po. Ayan, kung makikita niyo 'tong messenger ko, punong-puno ng message. Ayan, oh, imagine, oh, eto pakita ko sa inyo. Ayan, oh, oh, 'yan messenger ko, grabe 'di ba? Oh, ang daming ano, hindi pa nababasa. So, lahat natatabunan, oh, 'di ba? So, lahat 'yan natatabunan at, mm, hindi ang hirap din talaga mag-ano, arrange ng oras, 'di ba? Good morning, sumilip lang po ako sa inyo, hehe. May meeting po ako later. Ayan, ingat po kayo, Ma'am Romilyn, salamat po. Kasi ang dami, sobrang, as in yung mga ano, yung mga nagcha-chat sa'kin na mga iba, minsan nagtatampo na, hindi ko nare-replyan. Pasensya na po talaga, sobrang dami ko talagang ini-entertain din. Especially yung may mga ano natin, karamdaman na supporters ng Barda, ini-entertain natin kasi lalo na yung mga nagki-chemo, nag-aano, 'di ba? Ayan, si Ma'am Itsu mo, ayan na ano, meron palang ano, karamdaman. Ayan. Basta, ayan, Ma'am Itsu mo, pagka kailangan mo ng kausap, just call me and I'll be there. Meron nga tayo, to be honest, may na-save tayong buhay. Oo, mga kabarda, sa totoo lang. Kaya kahit may pinagdadaanan ako sa right now, may pinagdadaanan kami, pinipilit kong pasayahin kayo kasi it's part of my ano na rin, 'di ba? Part of my job na magpasaya ng ibang tao. Dahil alam nyo ba, may na-save tayo ng buhay. Hindi ko na i-mention ang name niya, but nagpapasalamat siya sa atin na na-save natin siya dahil sobrang ano siya, down na down siya sa buhay niya na inisip na niyang, magpatiwakal, patayin yung sarili niyang buhay. And after niyang napanood tayo, naka-schedule na yung ano niya, yung kumbaga desidido na siya and all of a sudden, parang sabi nga niya, pinagkaloob ng Diyos na makilala niya ako, mapanood ako.
Then, na-hook din siya sa Barda, then napanood niya ako. At parang unti-unti siyang naaaliw sa atin, unti-unti siyang parang nalilimutan niya yung problema niya raw na pinagdaanan niya. And all of a sudden, parang binawi na niya na hindi na niya kikitilin yung buhay niya dahil nakakita siya ng isang parang bagong pamilya dito sa channel natin. And I'm proud to say na ganun pala yung impact natin sa mga manonood natin. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko mga kabarda na if you are a good influencer, 'di ba? Huwag kang mahiya na ipagpatuloy yon. Huwag tayong mag-doubt na magpasaya ng ibang tao, 'di ba? Kasi may purpose tayo kung bakit tayo naging social media influencer dahil isa tayo sa nakakapagpasaya, nakakapagpatanggal ng lumbay, nakakapagpatanggal ng pagod, stress ng mga Barda supporters at ng mga nanonood sa atin, even not Barda supporters. Oo. Mga madam, no need to isplok na po. Nanggaling na po mismo sa kanila, di ba po? Yung isa sabi po, di ba, happy. Then yung isa may nag nagpapangiti daw sa kanya. So kayo na po umusga doon. Hehe, sabi ni Ma'am Romilyn. Yes, true. Oo, 'di ba? Yes, I love Barda. Sabi ni Ma'am Melanie Merced. Barda forever, Barda reunited. Ayan, sabi ni Ma'am Maribeth. Yes, true. Okay po, Ma'am Romilyn Placino. Barda panatag lang po. Sabi ni Ma'am Maria Ursula. Ayan. And hello, Mamang Pickles, Ma'am Pamela. Hello, Ma'am Agnes. Hello, Miss Pikwa. Ano topic mo ngayon? Ayan, kasiyahan. Kiligan dahil kilig na kilig pa rin nga ang mga Barda supporters until today. Diba? Until now. Talagang grabe ang kilig. Oo. Yes, understood na. Ayan, sana po, sir, maging totoo lang tayo. Wag natin pa asahin yung mga fans at maging totoo kung wala relasyon sila. Kung real lang at love team lang, friends lang sila. Sabi ni Nancy Obvious. Oh, yes naman, totoo naman tayo rito, 'di ba? Wala naman tayong sinabing hindi totoo rito. Oo. Yes, true po, Ma'am Romilyn. Ayan, maski doon sa event ng McDo, ayan, sabi ni Ma'am Maria Teresa Silva, hinay-hinay na din tayo sa mga isplok, guys, para di malaman ng iba. Ang dalawa din ang nahihirapan magtago. Sabi ni Ma'am Girly, ayan, Cabelon. Yes, team panatag ako. Basta tayo, support tayo, at lahat ng project nila. Ayan. Naway loobin ng Panginoon na magkatotoo na sa huli sila ang endgame tulad ng ginagampanan nila sa Fidel and Clay. Sa huli, magkaiba man ang mundo, ayan, sila pa rin ang endgame. Loobin nawa ng Panginoon. Ito po sa realidad. Ang sabi nga natin, always natin po sinasabi is ang makakasagot lang sa lahat ng tanong natin, sa lahat ng mga sa loobin natin, sa mga lahat ng iniisip natin, Barda lang po. Dahil sila ang may alam ng katotohanan, sila ang may susi sa katotohanan. Sila po ang may hawak ng susi. Okay? Hindi po tayo. Yung mga nababalitaan natin, okay, sa labas, yung nababalitaan natin sa loob ng showbiz, sa loob ng industry, lahat po yan, okay, binabalita natin dito sa live just because may ganung usapan. But hindi natin kine-claim na yun ang totoong nangyayari. Okay? Yun totoong nangyayari. Okay? Yun ay sinasamahan natin ng analyzation o pag-aanalisa. Okay po? Ginagawa natin siya ng analyzation kung nagtutugma ba yung mga usapin sa loob ng showbiz at sa labas ng industriya. 'Di ba?
So, lahat yon mga kabarda, kahit yung mga basher, sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga kuno na supporter ng Barda, akala nila, 'di ba, ay totoo yung mga sinasabi nila. Wala, alam nyo, lahat yan hearsay yan. Pag hindi yan ang galing sa Barda, lahat yan hearsay. Okay? Analyzation lang po tayo. Lahat tayo, kahit na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganon, lahat yan. Kaya nga may sinabi ni ganito eh. May sinabi ni ganyan. Meaning to say, hearsay lang din yan. Diba? Ang totoo pa rin may hawak ng susi sa katotohanan dito, ang Barda. Okay? Wala pong iba. Nagkakaiba lang tayo ng mga analyzation. Nagkakaiba lang tayo ng mga kuro-kuro sa mga nangyayari, 'di ba? Kasi ang ginagawa natin, 'di ba? May maririnig tayo sa loob, may i-isplok sa loob, may lumalaganap na chismis sa loob, pinagkukumpara lang natin sila. Kinukumpara lang natin doon sa realidad na nangyayari. 'Di ba? So lahat ng lumalabas o lahat 'yan, question mark lahat 'yan. Question mark 'yan. Walang tama, walang mali. Okay? Ang mali dito yung manira ka ng tao. Yan ang pinakang mali. Yung mandurog ka ng tao. Yan ang mali. Kaya nagiging mali ang mga basher kasi may sinisira silang tao. May sinisira silang personalidad. Kaya sila mali. 'Di ba? Kaya naman tayo nagiging tama sa mata ng mga manonood natin, sa mga viewers, sa mga fans ng Barda. Kaya tayo ay nagiging tama sa mata nila just because wala tayong sinisiraang tao. Wala tayong dinudurog na tao. Wala tayong sinisiraan. Okay? Pantay yung tingin natin sa iniidolo natin. Pantay yung pagtrato natin kay David, pantay yung pagtrato natin kay Barbie. And being a good influencer, we have to do that. 'Di ba? Hindi ka magiging good influencer or tawaging good influencer sa mga manonood mo kung magtuturo ka ng hate. Kung magi-spread ka ng kahayupan, kademonyohan na gawain ng hindi tao. 'Di ba? Kasi yung mga iba kasi, hindi nila namamalayan na naandun na sila sa sistema na yon, na sumusobra na sila. Sumusobra na kasi yung gawain nila. 'Di ba? Na which is hindi dapat. 'Di ba? Kasi lahat, alam nyo, sabi nga natin, kung walang apoy, walang usok eh. May apoy kasi eh. Kaya may usok na nangangalingasaw na naaamoy natin. Oo. 'Di ba? Kaya nga never magwawagi ang mga basher. Kasi you know why? Kasi hindi nila mananakaw yung meron kayo. Ano yung meron na yon? Yung kasiyahan na nararamdaman nyo sa pagsuporta sa Barda. Yun po yung hindi nila mananakaw. Kaya gigil na gigil sila na i-brainwash kayo. Gigil na gigil sila na i-hate nyo si David Licauco. Na wag nyo suportahan si David Licauco. Which is wrong. Barda tayo eh. 'Di ba? Barda tayo. Ako, sabi ko nga, aminado ako sa sarili ko na mas bet ko si Barbie when it comes to acting, when it comes to kung susuportahan. Pero hindi nawawala si David sa mata ko, hindi nawawala si David sa puso ko dahil meron akong nalaman sa kanila. Kung si Bara nga suportado si David sa lahat ng ginagawa niya, ba't ako hindi? 'Di ba? Sino ba ako? Supporter lang ako. So, ire-respect ko kung ano yung desisyon ni Barang. Gusto niyang isupport si David sa lahat ng ginagawa ni David sa single era ni David. Ganon din si David sa single era ni Barbie. So, 'di ba? Yun yung pinapakita natin. So, sinusundan ko lang.
Yun yung pinapakita nila sa atin. Mas mahirap kasi yung kino-contradict mo yung gusto nung sinusuportahan mo. Kaya sila nagiging nagiging mangmang sa ibang tao, sa atin na mga positibo kasi nga, 'di ba? Mahina yung understanding comprehension nila. Mahina po yung nila, yung pag-intindi nila sa mga senaryong nangyayari. It's all about showbiz industry, mga kabarda. Nasa loob po tayo ng showbiz industry. 'Di ba? Kaya nga, we are here to explain everything na maintindihan ng bawat isa, 'di ba? Good morning ayan. Doc Wilma, ayan. Doc Wilma Velasco, shoutout po. 'Di ba? Kaya kaya yung mga bagay-bagay na yan, yung sinasabi nila, kasi imagine nyo yung mga basher, 'di ba? Halos wala rin naman tumumpak sa kanila eh. Wala pong tumumpak sa kanila. Ang sabi nila, girlfriend daw ni David. Tapos sinabi ni David dun sa mga Barda supporters, they are just friends. 'Di ba? Kanino maniniwala yung mga supporter ng Barda? Di kay David. 'Di ba? Na friends lang ni David 'yun, yung Alex, 'di ba? Na friend lang niya. Even ang kapatid ni David tinanong, si James, maraming nagtanong ng mga supporters. Ano sabi? Ano sabi dun sa Siargao issue? In-invite lang daw sila. In-invite lang sila, David. In-invite. So, pag in-invite ka, pupunta ka ba? Hindi. Pupunta ka. Pag pinainom ka, iinom ka ba? Hindi. Iinom ka. Pag nagsayawan sila, sasayaw ka? Sasayaw ka. Kasi it's a party. Invitation party na let's go outside. Parang gano'n, di ba? So, invitation. So, natural yun sa magbabarkada. Wala ba kayo naging kabarkada? Wala ba kayo naging kaibigan? Di ba? At eto nga, yung sabi nila, 18 umuwi na. Nagulat sila na andyan pa pala. Sabi nila 2 weeks. Sa Siargao. 'Di ba? Walang 2 weeks umuwi na. So, yung mga hearsay din nila, 'di ba? Halos wala na mismo sila ang nag-debunk, ang mga basher, 'di ba? Mismong sila rin ang nakapag-debunk sa sarili nilang content. Sa mismong salita nila. 'Di ba? 'Di ba? Kasi wala tayong lahat naman kini-clear natin. Huwag tayong gagawa ng dagdag kwento. Kung ano lang yung nalalaman natin, yun lang, 'di ba? Kung ano lang yung binigay sa ating info, doon lang tayo, 'di ba? Wait lang po . Diba? Opo. Yes. Naliligo na. Ingat po, Ma'am Romilyn Ayan. Ang lapit lang ng Cebu at Dumaguete. Yes, Mamang. Kaya nagulat talaga ako nang malaman ko na nandun si girl, sabi ni Ma'am Melanie. Diba? Yan naman hindi naman nanggaling sa atin yung issue na yan eh. Nanggaling yan mismong sa loob ng venue. 'Di ba? Yung 4th floor na yan, hindi nanggaling directly sa atin yan. Nanggaling po yan na issue doon sa loob ng venue, ng mall mismo. Dahil may mga nakakita nga. 'Di ba?
Ayon yan sa mga nakakita, kaya nga meron tayong ayon. Mahirap bang intindihin yun? Ayon sa mga nakakita. 'Di ba? Ayon sa mga nakasaksi. 'Di ba? Ganyan rin naman ginagawa ng mga nasa GMA, nasa ABS-CBN, 'di ba? Na nagbabalita. Ayon sa nakakita. Ayon sa testigo, ayon sa salaysay, 'di ba? Ayon kay ganito, ayon kay ganyan, 'di ba? Wala naman tayong sinabing nakita ko. Mismong kitang-kita ng dalawang mata ko. Nanggaling ba sa akin yun? 'Di ba? Kaya natatawa nga ako sa kanila yung sinasabi nilang, dinedebunk lang namin si Mamang Pickles regarding sa fourth floor issue. Ba't ako i-debunk nyo? 'Di ba? Ako ba yung nakakita? 'Di ba? Sinend lang sa akin yung picture. Ang sabi, Mamang Pickles, spotted po sila, ganito. Tapos, tinanong ko rin personally yung nakakita, yung nagpicture, yung mga nagsoko doon, yung mga nakakita ron sa third floor. At sabi ko, ano mismo nakita nyo? Short hair, naka-face mask, 'di ba? Yun ay galing mismo sa mga naandoon eh. Saka nagtutugma naman yung kwento nila dahil nasa baba si A, nasa baba yung Alex, nasa fourth floor si Kenzie that time. Sino yung binabantayan ni Kenzie sa fourth floor? Kaya nagkaroon ng haka-haka. Nagkaroon ng hindi si A yun. Kasi nga, naandun sa baba si A nanonood si A. Diba? Di nila pwede i-debunk yan kasi totoo yan at legit about kay Bibi at kay Alex. Sabi ni Ma'am Melanie, si Ma'am Melanie na andun yan. Diba? Sila nga nakarinig Nakarinig, uy, nandito raw si Bibi. Sumilip daw si Bibi. Diba? So, sila yan Diba? Mga supporter yan So, natural, diba, ibabalita natin dito sa live natin. Diba? Natural yun. That's basic. Ika nga. Diba? Naniniwala ako dahil mabubuti silang tao. Ayan, mapagmahal. Wait lang. Mapagmahal sa pamilya. Ayan, sa kabila ng kasikatan nila. Pero silang may pababaang loob. Ipagkaloob ng Diyos matupad. Ayan. Ano yun? Maging sila sa huli. Sabi ni It's Grating. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung pagpapaliwanag mo, Mamang. Kasi hindi sila nagpapaliwanag. Direct assault yung ginagawa nila. Pansinin nyo, direct assault yung ginagawa nila. 'Di ba? Iskandalo yung ginagawa nila. Pag-iiskandalo. Never nyo silang narinig na nag-explain. Never nyo silang narinig na tawag dito, sinabi. Never silang nagbigay ng mga halimbawa, ng good things na halimbawa. Basta lang sila, chismis lang. Direct assault yung ginagawa nila kay David. Diba? Direct na paninira. Diba? So, kaya hindi sila nagiging credible sa tao. Yun yung kaibahan ko sa kanila. Nagiging credible tayo sa tao kasi we have explanation. We have other thoughts, 'di ba? Na pinapakinggan dito. Pinapakinggan natin yung saloobin ng mga manonood, ng mga commentator, 'di ba? At pinapaliwanag natin angle by angle, one by one, 'di ba? One by one. Lahat 'yan pinapaliwanag natin. Ina-analyze natin, sabay-sabay tayong nag-a-analyze ng situation. Agree ka man or disagree ka, 'di ba? Ang importante rito, 'di ba, is nakakapag-discuss tayo ng may kabuluhang discussion. Hindi yung maninira ka lang basta-basta. Hindi yung maglalabas ka lang ng issue na walang konkreto, na walang analyzation na tama, walang tamang explanation, walang magandang halimbawa.
Sa kanila kasi direct talaga. Ay, jowa ni ganito, jowa ni ganyan, kine-claim agad nila. Eto, manloloko si ganito, manloloko si ganyan, ganito si ganon, 'di ba? Oh, nagpakain ng puwet si ganyan, 'di ba? O speaking kinlaro na po ni ano, ni Tio, pangalan nun, si ano, Tio Bray, okay, si Tio Bray, inano na po niya, kinlaro na po niya na hindi si David yung tinutukoy doon. Binura yon, My Day ni Kenzie. Yes, binura. Yung nasa 4th floor si Kenzie. Binura po. At nakasave nga sa atin. O, pakita ulit natin. Okay? Para sa kalaman ng lahat. Kasi sabi ko nga, hindi tayo yung dinidebunk nila. Ang dinidebunk nila dyan, yung mga nakakita. Okay? Yung mga supporter na naandoon at nakakita ng sitwasyon. Okay? Yung nakakaalam ng sitwasyon. So, hindi tayo yung dinidebunk nila. Diba? Ganun lang yon. It's very simple. Diba? Paano tayo madedebunk? Wala naman tayong kinuha, 'di ba? Or wala naman tayong in-insist, 'di ba? Kaya nga merong ayon Ayon sa mga nakakita, ayon sa mga nanood doon, ayon sa mga nakarinig, 'di ba? Ay si Bibi nga raw ito. Alam niyo yung understanding comprehension kasi nila Jim Barda, nila Pinote, pare-parehas yan. Low IQ level, 'di ba? Di nila maintindihan yung salitang oo, 'di ba? Ayon, 'di ba? Ayon kay ganito, ayon kay ganyan, 'di ba? Sila kasi kung ano yung paniniwala nila, yun na yun. Oo, parang hirap na hirap silang unawain, 'di ba? Yes po, Ma'am Itsumo Anatawa. Ayan. Ayan, sabi ni Ma'am Mikaela, ayan, si Panot galit na galit if si Javier ang endgame ni Norin sa BE. Sobrang galit niya kay D. Why di niya, ayan, remove Barda sa YT. Name niya. Oo, kakainis. Sobra. Sabi. Oo. Hayaan nyo na po, di ba? Oo. Sarado ang isip sa katotohanan kasi puro invento lang yung mga isplok nila. Internal, pag-ano lang din nila. Sila lang din ang nag-iisip ng mga ganong bagay. Diba? Kaya sabi ko nga, hindi na nating kasalanan kung, di ba, iba sila or tawagin silang fake news ng mga supporter ng Barda just because, di ba, wala naman sila rin napapatunayan. Ano ba napatunayan nila? Di ba? Mismong mga Barda supporter na nagtanong kay David doon sa venue na kaano-ano niya yung Alex, girlfriend niya ba yung Alex? So, ang sabi niya, hindi po, friend lang. Diba? Ay, hindi po, friend ko lang. Alam niyo yun, nahihirapan lang talaga silang intindihin yun. Nahihirapan intindihin. Kasi nga, artista si David. So, may mga bagay na ang hirap nilang intindihin. Kasi nga, di ba, non-showbiz yung kaibigan, di ba? Tapos in-issue nila yung kay Jameson Blake. Wala naman talagang bars on. Hindi nga nag-click, di ba? Ayaw nga kasi ni Bibi. Mas mahal niya Barda. Ayan pakita ko ha. Ayan, para sa ito yung deleted na post. Ayan yung katanungan ng mga Barda supporters.
Ayan. Nasa 4th floor si Kenzie habang nanonood si Alex. Oh, yung kaibigan ni David. Oh. Ayan oh, post ni ano yan, Kenzie. Oh. So ang tapos dinilit din niya. Yung kasi yung nagpataka lalo sa mga supporter ng Barda. Bakit idinilit ni Kenzie? At bakit siya nasa 4th floor? Nandun yung boss niya, oh, na andun naglalaro. So, supposed to be dapat na andun din siya. At si Alex, iba yung kasama, hindi si Kenzie. So, sino yung nasa 4th floor? Yun yung katanungan ng mga Barda supporter. Diba? Oh. Yung kasi yung analyzation ng mga Barda, oo nga naman. Bakit nga ba wala si Kenzie nun? So, after bumaba ni David, after nung first half, makyat si David. Pagkatapos ng second half, pagkatapos ng first half, start ng second half, andun na si, andun na si Kenzie sa baba. Oh. Andun na si Kenzie sa baba. So, yun yung palaisipan sa mga Barda supporters. Oh, sino yung binabantayan? May iba pa bang binabantayan? So, meaning may ibang tao na minute up si David na maikli ang buhok, 'di ba? Thank you po. Ayan, Itsumo Anatawa. At nandun din sila Barda in private, 'di ba? So nakita naman nila talaga sa baba. Nakita naman talaga ni Barda in private sa baba si Alex na nanonood. So the question is, sino yung nasa taas na nanonood, na nakasilip? Tapos yung nag-interview, yung mga nag-interview, meron din daw sinabi doon sa mga supporters, hindi kayo sumama, may sumilip. 'Di ba? So sino yung sumilip? Kaya doon nag-spread yung speculation doon sa loob. Oo, na baka si Barbie nga raw yung sumilip, 'di ba? At may mga di umano ay may mga nakakita, 'di ba? Na mga supporters din ng Barda. Huwag niyo na po kasing banggitin ng mga pangalan ng mga 'yan na more na pinapansin sila, the more na ginagalit nila ang mga solid supporters ng Barda. Ayan. Si Pinote yung caption niya, naging positive para kay David, kakatawa. Kasi nabubuko na sila eh.